for this game, white ulit tayo. And ang ating opponent is from India. Okay, so tayo ang first move. So again, gagamit ako ng typical opening ko na E4. So nag-move siya ng parehas na pawn. So yan yung tinatawag na king pawn opening. So nag-move siya sa E5. Okay, move tayo ng knight. Move rin siya ng knight. Move tayo ng pawn sa A3. Move naman siya ng bishop papuntang C5. So move tayo ng bishop papuntang C4. Tabihan lang natin yung bishop niya, pero again, ang mga purpose ng bishop niyan is papunta dun sa king. So nag-o-offer or nagtitreat ng attack, okay, papunta dun sa king. So meron siyang threat sa king natin, meron din tayong threat sa king niya gamit ang mga bishop. Next, open siya ng pawn or nag-push siya ng pawn. Tayo naman, push tayo ng knight papuntang F3. Nag-castling siya. So tayo, abante lang tayo ng pawn para ma-open tong bishop. Kakailanganin natin ng bishop na yan. Pwede yan nating ilagay dito sa knight para magbigay tayo ng threat papuntang queen. So ang move niya is pawn para magkaroon ng threat dito sa pawn or sa bishop natin. So ang gagawin natin dyan is i-capture natin yung pawn na yan. So ang gagawin niya, capture din niya yan. So hindi na natin pwede makain yan dahil may mga support yan na knight tsaka queen. So ang gagawin natin dyan is atras lang tayo dun sa pinakadulo para nakatago. So nakatago siya, pero kung titingnan nyo, ayan, dire-diretso siya, may threat yan papunta sa king niya. So ang next move niya is abante yung knight niya. Tayo naman, castling naman para medyo maitago natin yung king. Although meron niyang threat dahil nakatutok yung bishop niya dito sa king natin. May nakaharang lang na pawn. So ang next dyan, yan, inabante niya na yung pawn. So nakatutok na sa knight natin. Ang gagawin natin dyan is iwas lang natin, pero paabante. Okay? So next, kinain niya. Kinain niya yung knight natin ng knight niya. So pwede nating kainin din yan gamit ang pawn. So ang next move niya, tinutukan niya yung knight natin ng bishop. So naglagay siya ng threat sa ating queen. So paalisin lang natin yan. Abante lang natin tong pawn para magbigay ng threat sa kanyang bishop. Yan, umatras siya. Okay? So pwede natin munang alisin yung queen. Okay, para hindi nakatutok yung bishop, pero ang magandang position dito. Yan, sa D3 para kung kainin niya man yung knight gamit ang bishop niya, hindi natin gagamitin yung pawn kasi mag-open yung king natin. So ang pangkain natin dyan itong queen. So ang next move niya, yan, sugod na yung queen niya. Nilagay niya yan sa F6. So tayo naman, yan, tutukan lang natin yung queen na yan gamit yung bishop. Suportado naman yan ng knight natin. So ang ginawa niya, nag-sideward movement lang siya. Tayo naman, atras lang yung bishop. Okay? Then, so nag-push siya ng pawn doon. Bakit kaya? Ano kaya ang purpose niyan? Meron ba siyang sinuportahan? Okay? Meron ba siyang ilalabas? So tayo naman, abante lang natin yung bishop natin. Okay? Para suportado rin tong pawn natin na to. Dalawa na yung support, bishop and queen. So siya, ang ginawa niya, inusog lang niya yung queen niya. So bakit kaya niya inusog ang queen niya?
Saan niya kaya ilalagay yan? Or posible, aabante siya ng pawn. Okay? Para umatake sa atin. So tayo, tago lang muna natin yung knight natin para makaabante rin tayo dito ng pawn. Okay? Pang-atake natin yan kasi nakatapat na yung rook natin doon sa queen or doon sa papuntang king side. So ang ginawa niya, nag-move siya ng rook. Bakit kaya? Sinuportahan niya ba itong kabayo? Hindi naman natin yan makakain yung knight na yan dahil may pawn. So tayo, ayan na yung purpose natin, yung plano nating i-abante yung pawn, nagawa na natin. So ang ginawa niya, inusog niya yung queen. Okay? Natakot siya dun sa atake natin na pawn na yan. So ngayon, abante lang natin yung pawn na yan. Okay, wag natin kakainin yung pawn na yun, abante lang natin. So mas malakas yung atake natin dyan pag ganyan. So siya naman, inusog niya lang yung queen. Ano kayang gagawin niya dyan? Hindi na naman niya maakain yung bishop natin dahil may support na pawn. Okay? So tayo, abante lang ulit tayo ng pawn. So yan, kapag kinain niya yan, pwede nating kainin naman gamit ang bishop itong pawn niya sa h6. So mas lalakas yung atake natin dyan kasi open na yung king niya. Okay? So kaya ang ginawa niya, inatras niya lang yung bishop niya para may takip pa rin yung kanyang king. So tayo, abante lang tayo ng knight natin. So just in case kainin niya yung pawn natin, marami tayong pang capture. Pwedeng rook, pwedeng knight. Double check pa siya. Diba? Check ang king, tsaka queen. So ang next na ginawa niya, kinain niya yung aking bishop. Bakit niya kaya kinain yung bishop gamit ang queen? Meron tayong pawn dito. So kapag kinain natin yung queen niya, mau-open check yung queen natin. So makakain din yung queen natin gamit ang bishop. Okay? So ang magandang move natin dyan, eto. Yan, kainin na lang natin yung pawn na yon para nakatutok pa tayo dito sa king. Oh. Pwede natin kainin yung rook niya. Pero obviously, kaya niya nang kainin itong ating pawn. Tutok na yung kanyang bishop. Pero once na kinain niya yan, ayan, malakas na yung pwersa natin papunta sa king niya. Andyan ang knight, rook, bishop, tsaka yung queen, makakatulong yan. Lahat yan nakatutok na sa king side niya. So tingnan natin ang gagawin niya. Ang ginawa niya, kinain niya yung pawn. So nakatutok na, no? Tutok na sa ating queen. Pero tayo, may pang-abante tayo dyan. Okay? So yung knight natin, check siya. Tapos, check pa yung queen. Pero, ang good move pa rito, wala siyang ibang gagalawin kundi king. Hindi siya pwedeng pumunta sa h8, check siya. Hindi pwedeng pumunta sa h7, check pa rin siya ng knight. Ang pwede lang gawin ng king ay i-capture yung pawn. So yan, pag kinapture niya yung pawn, open na siya. Okay? So pag capture niya ng pawn, check naman tayo ng queen. Ang movement niya papunta lang dun sa h8. So tayo naman, kainin na natin yung queen. Okay? So ang next move niya, kinain niya yung knight natin. Tayo naman, pwesto lang tayo na mas maganda para madali na natin siyang ma-mate or mamate. Okay? So siya naman, inabante yung pawn niya. Tayo, inusog lang natin yung king dahil check nga tayo. Okay? Tingnan nyo. Inabante niya yung pawn, nag-open check. So wala tayong ibang movement dyan na maganda kundi ilagay yung king sa h1.
So siya naman, kinain niya yung ating pawn para ma-check. Wala naman siyang support, ba't niya kaya ginawa yon? So kainin natin yan. And ang ginawa niya, nag-check siya ng rook. Okay? So tabi lang tayo sa h2. Ang next move niya, ayun, sinuportahan ng rook yung pawn na tinututukan ng queen. Pero tayo, marami pa tayong pyesa na pwedeng galawin. Okay, so tutukan natin yung rook niya ng rook natin. Ano kaya ang next na gagawin niya? Kinain niya yung rook natin, so kainin din natin yung rook niya, check pa siya. Okay? Then, ang move niya is king papunta sa h7. So yan ang hinihintay natin para ma-double check siya. Okay, check siya at ang kanyang next move, iusog yung kanyang king. So tayo naman, i-capture natin yung rook niya and dyan nagtapos yung aming laban. After 33 moves, nag-resign siya. Kung makikita nyo yung logo niya, merong flag, ang ibig sabihin yan, nag-resign ang opponent. So natalo natin ang kalaban from India.